Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, alas 9. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado. Ika-ano na ba ngayon? Ika-19 na ba? Ng Oktubre. Ilang days na lang before Christmas? Nagbibilang ka ba, Bea? Anyway, kasi inaabangan na naman po no ating mga mamimili no, yung mga presyo ngayon sa mga pang Noche Buena na mga kakainin natin sa Noche Buena. Talaga, 67 days before Christmas na lang pala, sabi ni Win. Pag mali po, si Win ang sisihin natin. Anyway, magkakasama-sama po tayo sa ating programa hanggang mamayang alas 10 na umaga. Siyempre, napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At napapanood din po tayo sa ating FB live streaming ng RP1 page. Napapakinggan din po tayo sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang overseas radio ng Presidential Broadcast Service. At napapanood din po tayo sa ating FB page ng Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. At syempre marami po tayong pag-uusapan pa rin para sa araw na ito. Medyo yung iba, mga issue no, na seryoso talaga. Sa bagay, lahat naman ng mga issue na kinakaharap natin, karamihan doon mga seryoso. Pero sa mga pag-uusapan po natin ngayong umaga, tatanungin natin doon sa mga mathematicians. Yan, magaling dyan si Bea pagdating sa math. O kaya si Erwin, di ba? O magaling ka rin sa math, di ba? Si Mayet, wag na nating tanungin kasi alam natin na yan talaga ang linya niya. Ha? Ay, si Julian. Oo, wala si Julian ngayon. Pero, nako, top 6 po yun sa civil service exam. Yan, isa sa mga pinagmamalaki natin dito. Anyway, speaking of issues, ayun, sabi nga natin, may mga kakausapin tayo mula sa University of the Philippines na mga mathematician. Kaugnay ito doon sa nabasa natin na pwede nilang i-predict yung posibleng stock market crash. Ayun. Ako, syempre, unang tanong ng mga kababayan natin, ano ba yung stock market na yan? Ano bang epekto niyan sa ating mga mamamayan at sa ating bansa? Sa unang bahagi po yan ng ating programa. Samantala, sa ikalawang bahagi, ayun, pag-uusapan natin itong tungkol sa surrogacy, kasi kaugnay ito nung napabalita na mga kababaihan ng mga Pilipino, na hinuli dyan sa Cambodia. Pero ginagawa naman ng paraan ng ating pamahalaan. May assurance naman ng ating pamahalaan na gagawin ang lahat para
para sa kapakanan nitong mga kababayan natin na ito na nahuli dyan na ginawang surrogate no nung mga tao dyan sa Cambodia. So yan po yung ating mga pag-uusapan ngayong araw. Kung ready na via Zoom, makakausap na natin ang una nating guest ngayong umaga, Associate Professor, Institute of Mathematics, University of the Philippines, Diliman, si Professor Rachel Sambayan. Siyempre may karugtong yon, PhD. Good morning, Professor Rachel. Good morning po, Miss Ven, at sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. Ayun, batang-bata, si Ma'am Hindi Rachel. na. At saka beauty din, batang-bata at beauty. Thank you po. Oo. Nako, Ma'am Rachel, unang-una kasi, no, nabanggit ko nga kanina na yung nabasa natin na pwede pala na ma-predict yung tinatawag nating crash dun sa ating stock market. Pero bago yan, Ma'am Rachel, syempre may mga tagapakinig po tayo na hindi masyadong alam kung ano ba ito nga stock market na to, may ano ba ang kahalagahan niyan, ano ba epekto niyan no, sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. So siguro, in layman's term, baka pwede natin explain muna ano ba yung stock market, ano ang epekto nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sige po, siguro po ay simulan ko muna sa ikwento kung ano yung approach or yung pamamaraan na ginawa namin or ginamit namin upang maunawaan yung or masuri yung stock market. Balik po dun sa pag-aaral namin, yung konsepto na ginamit ay nagmula po sa isang branch ng mathematics na tinatawag na topology. Bali ito po ay well-defined discipline na po ito sa pure math na nagsimula pa nung early part ng 20th century. Ngayon po yung topology po, concerned po siya dun sa properties ng geometric objects na nape-preserve po under continuous deformations gaya ng pag-stretch, pag-twist, bend, tsaka crumple ng geometric object. So halimbawa po na inaaral doon sa topology na geometric object ay yung Mobius strip, kung familiar po tayo doon. Ano ulit yun? Mobius strip po. Okay. Bali meron lang pong isang strip ng, halimbawa isang strip ng papel. Okay. So meron po siyang ibabaw ilalim. Aha. Tapos kapag ginamitan siya ng half twist, tapos pinagdikit yung dalawang dulo, nawawala na po yung orientation niya. Okay, so isa po yun sa mga objects na inaaral sa topology. Ngayon po, yung mathematical tool na ginagamit para makompute po yung features ng objects na gano'n ay tinatawag na persistent homology. Yun po yung ginamit namin sa study namin. Okay. Kumbaga ay, sinusukat po nito yung kung hanggang saan po yung na-preserve or yung nag-persist na topological features ng object under certain deformations. Okay. Opo. So yun yung approach o pamamaraan pala, no? Para masuri natin yung ating stock market. Paano na punta sa inyo yung ideya na to? Paano lumabas yung ideya na ito sa inyo, Ma'am Rachel? Bakit o paano? Opo, bali po kasi, 'di ba sa panahon ngayon ng big data, yung sa pag-aaral po namin, yung ginamit namin ay topological data analysis. Bali, ito na po yung application ng topology. So, ito po ay makabagong pamamaraan sa pagsusuri ng malalaking datos na gumagamit ng matematika para maunawaan yung hugis o struktura ng data. Bali, yung idea po kasi nito ay yung hugis po ng data or yung big data gaya ng stock market na data ay naglalaman po ng mga relevant na information. Okay. So, sa mas simpleng paliwanag po, sinusubukan ng topological data analysis o TDA na tignan yung kabuuang anyo ng data para makita kung may mga butas o kakaibang pattern na hindi agad nakikita ng mga karaniwang paraan ng pagsusuri. So, para po itong halimbawa, tumitingin tayo sa isang mapa, Okay. kung saan makikita po yung kabuuang itsura ng lupa,
Hindi lang po Aha. yung mga maliliit na detalye. Okay. So, Okay. sa konteksto po nung stock market, ginagamit po itong TDA para masuri kung paano gumagalaw ang presyo ng Oo. mga stock sa paglipas po ng panahon. Aha. So, ayun po, sa halip na tingnan lamang kung tumaas ba o bumaba yung presyo, sinusuri po nito yung mga mas malalalim na pattern o Mm. pagbabago na posibleng senyales ng malalaking pagbabago sa merkado, gaya Mm. ng pagbagsak o pag-akyat ng stock prices. Okay. Yun po. Halimbawa, Ah. kapag may mga malalaking pagbagsak sa merkado, maaari pong makita yun nung TDA na may mga nagbabago o nawawalang pattern na Mhm. senyales po ng paparating na krisis. Okay. So nakikita niyo yung mga pattern para malaman natin kung magkakaroon ng krisis? Opo, dun po sa Okay. underlying Ah. pattern nung data po. Oh, okay. So base din dun sa mga datos, nakikita natin Opo. dun yung pattern para makita natin kung magkakaroon ng pagbagsak o pag-akyat sa ating stock market. Pero, Yes. okay, Ma'am Rachel, nagkaroon na ba ng eksperimento o ano, no, eksperimento ba o talagang nai-apply natin yung nagkaroon na kayo ng aplikasyon sa ibang mga negosyo sa pamamagitan nitong inyong pamamaraan? Bale po itong paggamit ng TDA, ginagamit na po siya sa iba't ibang field din po kasi. Mhm. Isa na po dun yung ano, yung sa stock market saka sa finance. Pero Okay. nagkakaroon po ng iba't ibang interpretasyon po dun sa nagiging resulta nung ano, nung Mm. visualization, nung Mm. analysis po ng data. So yung Okay. sa ginawa po namin pag-aaral, in-apply po namin siya sa ano, sa iba't ibang stock market data. So Aha. meron po kami doon na kinonsider na mga industriya. Ngunit ano Okay. lamang po, medyo limited lang po yung study Oo. namin. Kasi Oo. sinubukan lang po namin din Oo. yung Oo. kung yung effectivity nung method po. Mhm. So, kumusta naman yung effectivity dun sa ginawa ninyong ano na yon? Anong tawag doon? Eksperimento ba yon? Opo, opo. Oo. Bali, kumuha po kami ng data Aha. online nung mga industriya na yon. Mm. Tapos ay nung in-apply naman po yung method, napansin naman po namin na nagtutugma po dun sa mga iniisip naming ano. Kasi syempre, ang ginamit po naming data ay nung panahon ng pandemic. So Mm. may mga industriya po na na bumagsak or Mm. bumaba yung ano nila, yung stock price nila. May mga industriya naman na nag-persist gaya po ng mga telecommunications. Ayan, Yes. opo. So, may idea na po kami kung ano po yung mga industriya na nag-persist at yung mga industriya na nagkaroon ng market crash. So, Mm. sinubukan po naming i-apply itong concept ng TDA at nakita Mm. nga po namin na may pattern po na nangyayari dun sa kabuuang itsura ng data po ng mga industriya na yon. Oh, so itong pamamaraan na to, Ma'am Rachel, masasabi natin na accurate siya. Yung accuracy niya ay okay. Bale po pagdating sa accuracy, hindi po talaga masasabi na yung accurate dahil yung pagiging accurate ng mga pagsusuri gamit yung TDA at iba pang Mm. technical na pamamaraan sa stock market ay hindi po talaga perpekto dahil yung stock market po ay talagang napaka-komplikado at Mm. marami pong salik ang nakakaapekto sa galaw nito. So Mm. habang nakakatulong po yung TDA upang makita ang mga pattern at senyales nung nalalapit na pagbabago o pagbagsak ng merkado, hindi po talaga nito nabibigay yung eksaktong prediction. Sa halip, Mm. nagbibigay po ito nung mas malalim na pag-unawa dun sa Mm. mga kilos ng merkado sa paligid ng mga yung mga breakpoints or yung mga malalaking pagbabago po. Okay. Opo, dagdag ko lang din po, yung accuracy po kasi sa mga pagsusuri, sa mga experiments, nakasalalay din po kasi talaga siya sa kalidad ng datos at sa Mhm. tamang interpretasyon po ng resulta. So, Ah. Mhm. ayun po, bagamat Mm. nakakatulong ito bilang mahalagang tool, Oo. hindi din po ito ganap na makapaghuhula ng eksaktong oras o lawak ng isang market crash. Ayun. Okay. Pero at least, no, parang
mas maaanuhan natin sila kaagad. Kumbaga, mawa-warningan natin no, kung sakaling nandun sa prediction na maaring magkaroon o mag-crash, no? 'Di ba? Tama ba 'yon, Ma'am Rachel? Opo, Oo. opo. So, Mm. makikita po natin yung galaw po nung nung Oo. data. Okay. Tapos tayo na po yung bahalang mag-interpret kung Okay. kung Oo, mangyayari po yung market ayun. crash. At pero halimbawa nga, Ma'am Rachel, nakita natin, meron tayong prediksyon na may posibilidad, excuse me, na mag-crash. Meron din ba tayo na nakahanda na paraan para solusyonan yon? Um, Bali yung sa pag-aaral po namin, ma-detect lang po talaga kung magkakaroon nga ba or hindi. Pero hindi po eksakto kung kailan. So kung ma-detect po na magkakaroon ng market crash, pwede na po itong gawing paraan upang makapaghanda, lalo na po yung mga investors, no, pwede po silang magkaroon ng mga informed decisions, para maiwasan po or ma-minimize po yung mga losses. Oo, tama naman ano. So, ang stock market syempre mahalaga, 'di ba, na nakikita rin natin. So, sa tingin mo, Ma'am Rachel, ano ba talaga yung stock market? Ano yung kahalagahan nito? Pag nakita nating nagka-crash o umaakyat, 'di ba? Syempre may kahalagahan 'yan doon sa epekto ng Opo. pamumuhay din natin. Ano ba? Bakit natin naisip na kailangan baka may possibility na pwede nating ma-predict, 'di ba? Yung Opo. ating stock market kung magka-crash o aakyat ba o babagsak, 'di ba? So ano sa tingin mo, Ma'am Rachel? Bali yung pag-aaral po ng galaw or yung behavior ng stock market, pwede po itong maging gabay sa atin para makapag-react tayo ng mas mabilis sa mga kasi ina-anticipate na po natin yung mga changes na mangyayari. Mm-mm. For example, itong industry na to, babagsak siya. Mm-mm. So, pwede na po tayo agad makapaglipat ng mga mga assets sa ibang industriya na alam natin na hindi maapektuhan masyado ng pagbagsak ng market crash. Mhm. So, ayun po, nagkakaroon po tayo ng confidence among investors. Mhm. Ayun Okay. Pero nung wala pa itong itong pag-aaral nyo na ito, may mga tao din naman nasanay dito na Opo. napipredict Opo. din nila. So ano ang difference nito doon sa dati nilang alam dito sa inyong kaalaman na ito, pamamaraan, Ma'am Bali, Rachel? ito pong study po namin, isa lang po itong yung iba pang paraan kung paano basahin or aralin yung paggalaw po ng stock market, Aha. yung behavior po niya. Aha. Yung mga existing studies po or yung ginagamit po ng mga investors or ng mga analysts, yung mga Mm-mm. statistical methods, Yes. yun, yung mga ganun po. Mm-mm. Yun po yung tinitingnan po nila yung galaw ng stock market kung Mm-mm. patuloy ba Ayun. siyang tataas o patuloy na bababa. Aha. Yung kaibahan naman po nung sa study namin, tinitingnan po yung kabuuang pattern nung data. So meron po siyang tinatawag na underlying pattern or behavior po ng data. Ayun po. So ibang lang po, ibang paraan ng Okay. pagtingin Sa dun po mga data. datos, no? Oo. So, Opo. iba yung paggamit at pagtingin sa mga datos. Pero, halos pareho din yung ginagawa kung merong yung mga possibility, no? Opo. Sa pagpipredict din. So, Opo. sa tingin mo, Ma'am Rachel, alin ang mas medyo madali na gamitin? Kunwari kung ako halimbawa gagamit para talaga ma-predict ko, ano sa tingin mo? Sa ngayon po kasi may mga existing applications, tools na gumagamit na po ng mga statistical methods. Ganyan po. So yung sa aming pag-aaral, sisimulan pa lang po siguro Aha. dahil yung concept po ay more on talaga siya. Yun nga po yung nabanggit ko kanina, mathematical, Mm-mm. tsaka more on pure and applied math po siya. Kaya Aha. siguro kung sa Ay, hindi pa masyadong familiar feeling- dun sa Oo, concept, oo. medyo mahihirapan pa po sa Ayun. Feeling ko pag hindi ka mathematician talaga, no? Parang ganun ba yun, Rachel? Oo. So, pag hindi ka masyadong, pag hindi ka naman talagang mathematician, baka medyo mas mahirap ito para sa'yo. Baka mas madali yung isang, isang pamamaraan. So,
So, Ma'am Rachel, sa tingin mo, paano, may tanong sila, paano makakatulong ang inyong pag-aaral para mas mapangasiwaan ng maayos ang stocks? Lalo na po yung yung mga mayroong stock market o yung mga aktibo daw sa stock market. Tapos may isa pang tanong dito, Ma'am Rachel, ha? Ewan ko ba rito kung bakit naitanong ito, napipredict din daw po ba ang manalo sa loto? Naku, Hindi ko kayo po alam talaga. yung kung paano mapipredict yung pagpanalo sa loto. Pero yung kaninang tanong natin, paano makakatulong daw itong pag-aaral ninyo para talagang mas mapangasiwaan ng maayos yung kanilang mga stocks, lalo na daw po yung mga aktibo sa stock market? Opo, yung para po sa mga investors and traders na aktibo po sa stock market, kapag by leveraging po itong TDA, they can gain deeper insights dun po sa behavior ng stock prices, especially po dun sa periods of volatility or yung paggalaw po ng market or potential market crashes. So yung ability po na makapag-analyze nung output po ng TDA, yung tinatawag po na persistence diagrams, tsaka landscape, it allows market participants na ma-identify yung mga structural breakpoints. Sorry, medyo ano na yung mga terms. Oo nga. Maiintindihan na rin natin yan, oo. Para po dun sa mga nag-emerge na patterns na pwedeng mag-indicate ng upcoming price changes. So, dun po sa mga real-life applications, yung approach po can serve as an early warning systems, helping investors make more informed decisions regarding their portfolios. For instance po, recognizing signs of a potential market downturn, it enables investors to adjust their strategies, mag-reallocate ng assets or mag-implement ng mga risk management measures. Ayun. Okay. So, Ma'am Rachel, itong service nyo ba na ito, ano ba yan? Ano nyo na ba ito na ang tawag dito, available na ba yan, meron na bang mga tumatawag or nagtatanong sa inyo para magpaturo ng inyong service? Bali, kasi po ito pong pag-aaral namin ay nagsimula po sa undergraduate thesis po nung student ko, si Miss Ella Riñon. Isa siyang napakahusay na estudyante. Ayan. Tapos, tinutuloy po namin ngayon sa kanyang master studies. So, inaaral pa po namin kung paano pa mas maiintindihan yung galaw ng stock market gamit po yung method na topological data analysis. At magdadagdag pa po ng mga paraan kung paano masusukat pa ng mas madali at mauunawaan ng karamihan yung paggalaw po ng stock market. Ayun. Okay. So, nandun pa siya talaga na kailangan pang pag-aralang mabuti ito, Ma'am Rachel. Opo. Ayun. Pero at least may yung idea, maganda na talaga, di ba? Pwede na nating, pwede na nating magamit kung kaya nyo, di ba? Sabi nga ni Ma'am Rachel kanina, kung mathematician kayo, bakit hindi, di ba? Okay. So, naku, Ma'am Rachel, marami kaming natutunan dun sa mga binanggit mo kanina, no? Talagang napakahalaga, no, ng pag-aanalisa, 'di ba? Dun sa ating kung tayo ng mga stock natin, 'di ba? Marami na ngayon, si Erwin nga dito, meron ng sa mga stock market. So dapat, Erwin, kailangan mo si Ma'am Rachel dito para dun sa mga prediction. Anyway, wala naman pong Ma'am Rachel. Siyempre sa lahat may advantage at disadvantage. Dito po sa inyong mga ginagawang pamamaraan, wala naman po. Siyempre po yung advantage po, magkakaroon po tayo ng informed decisions para ma-increase yung profits natin, tsaka ma-minimize yung losses. Tsaka po makapag-react tayo quickly dun sa mga ina-anticipate na mga changes. Disadvantage siguro po ay yung over-reliance sa predictions, hindi ko po sure. Ayan. Pwedeng mag-lead to complacency among investors. Pero ayun po, gaya po na nabanggit ko, yung mga ganitong pag-aaral po, more on lang po sila talaga para maintindihan yung galaw ng market, ng merkado, tapos ay
ma-anticipate po yung changes at makakilos po agad kung ano po yung strategy na dapat gawin. Ayun, yun ang importante doon, 'di ba? Magkaroon ka agad ng solusyon. Oo, kung merong pagbabanta yung pagbagsak, 'di ba, ng ating stock Opo. market. Nako, napakaganda nung ideya, 'di ba? So maraming salamat, Ma'am Rachel. Alam mo, Ma'am Rachel, parang hindi sa amin very stressful pagdating sa matematika, pero parang ikaw parang walang ka-stress ang iyong ang iyong Baka hindi lang pa halata, may mga white hairs na rin ako dyan. Anyway, so Ma'am Rachel, maraming salamat. Baka meron kang Maraming salamat po. baka may message ka doon sa mga nakikinig sa atin. Ayun po, inaanyayahan ko pong mag-aral pa ng matematika, ayan, para sa maunawaan ang mga bagay-bagay sa ating paligid, gaya ng stock market, at magkaroon po tayo ng, syempre, kung usaping stock market, investing, upang mas maunawaan po natin, magkaroon tayo ng informed decisions, hindi lang basta-basta. Sugod na sugod. Opo, isusugal ang hard-earned money Yes. natin. Ayun po. Okay. Maraming salamat, Ma'am Rachel. Marami akong natutunan ngayong umaga sa iyo. Thank you po. Thank you po. Ayun, si Ma'am Rachel Sambayan, Associate Professor, Institute of Mathematics, University of the Philippines, Diliman. Siyempre may PhD yon. Ayan, naging topic natin yung pwedeng ma-predict o possible na ma-predict sa pamamagitan ng kanilang aplikasyon ang stock market kung ito ay aakyat o babagsak. Samantala, sa pagbabalik po ng ating programa, makakasama naman natin mula sa Philippine Society for Reproductive Medicine, si Dr. Debbie Songko, ang President ng Philippine Society for Reproductive Medicine. Kaugnay po ito ng mga usapin tungkol sa surrogacy. Sa pagbabalik po na ating programang Usap-Usapan. Sa komentaryo, patas at matalino. Alam nyo naman, both houses dapat yan eh. Hindi naman po pwedeng dyan lang sa Senado, hindi naman po pwedeng dito lang sa Kamara. Sa dami po ng mga magsasaka na nangangarap na mabigyan po ng pagkakataong maibenta kanilang mga produkto dito po sa Maynila. Fake news, binubura, tinutuwid mga binaluktot na balita. Na-interview pa nga natin ng PhilHealth dito. Pinupush nga po nila yung karagdagang premium. Tayo no, sa FDA kasi ay ginawa, alisunod na rin no, tinatawag na create law. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas, 738 AM. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service.
Okay, nasa ikalawang bahagi na po tayo na ating programa Usap-Usapan ngayon pong araw na ito ng Sabado. Samantala, sa second half ng ating program, ready na ang ating makakasama at ito po ay may kaugnayan sa surrogacy kasi kamakailan po nabalitaan natin na meron tayong mga kababayan, no, na mga kababaihan dyan sa Cambodia na ginagamit bilang mga surrogate, no, para dun sa pagkakaroon ng anak. At medyo yun na nga, ang nakakalungkot, mukhang nahuli or na-indict, no, dahil sa mga charges na related sa human trafficking. Pero sinabi naman po na ating gobyerno na hindi naman pababayaan, no, yung ating mga kababayan na yan at syempre bibigyan ng tulong dito sa kanilang problema na ito. Anyway, para pag-usapan lang natin, ano ba yung pagiging surrogate, no? Yung surrogate mother, paano ba yan, yung surrogacy? So, aalamin natin at kumusta naman yung ating batas tungkol doon sa assisted reproductive technology o ART. Yan. Aalamin po natin sa ating panauhin sa second half na ating program si Dr. Debbie Songko ng Presidente ng Philippine Society for Reproductive Medicine. Dr. Debbie, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ms. Ven. Okay. Thank you for inviting the society. Okay, maraming salamat din po sa oras nyo ngayong umaga, Doc Debbie. Kasi talagang gusto lang namin malaman dahil nga doon sa mga balita, no, na merong mga ginagamit na mga Pilipina sa Cambodia para maging surrogate. So, para lang doon ma-explain natin ano ba yung surrogacy na yan, yun po yung una nating tanong, Doc Debbie. Ano po ba yung surrogacy para ma-explain natin doon sa mga nakikinig sa atin at nanonood? Okay, ang tinatawag po na surrogacy na gestational surrogate or yung carrier is a woman po, isang babae po ito na pumasok sa isang kontrata sa isang commissioning couple or yung parents who would want to have a child, no? So, ideally po, the gestational surrogate will carry the embryo or the egg and sperm of the commissioning parents. No? So, embryo ng mag-asawang nag-commission sa kanya and then she carries that child. Relinquishing niya po lahat ng rights niya over the child supposedly. Okay, so siya yung magdadala sa loob ng 9 na buwan, tama, no, Doc 10 Debbie? months, yes, Oo, that's correct. doon sa, doon sa sanggol na yon. Opo. Yung bang halimbawa katulad nung surrogate, hindi ba yung nagkakaroon ng emotional na attachment doon sa kanyang dinadala eventually? In studies po, syempre meron po, no? So that is why it is a really big issue if it will be legalized in the country because all around the world, hindi po legal ang surrogacy. Actually, I searched, no, mga 3 countries lang in the world na ang legal ang surrogacy. Definitely there are repercussions. Medical, ibig sabihin yung surrogate herself dahil buntis po siya, she can have the complications of pregnancy, hypertension, diabetes, bleeding, even death, no? Aside from that, hindi lang po siya actually yung may medical problem. It could also lead to medical issues with the baby. So Okay. remember, it's not her blood type, no? Yeah. Yung baby inside her womb is not hers totally. But nag-mix syempre yung blood flow of the mother of the surrogate and the embryo or the fetus. So, Okay. meron medical implication, meron din pong psychological. Syempre, there is an attachment, a bond that is there, no? Para na siya yung mother of that child. Because carries the child in 9 months to 10 months, no? 40. And legal po. Meron din legal implications and ethical and moral. That would be another case.
O kasi, oo, Doc Debbie, kasi 'di ba matagal na rin nating naririnig, 'di ba, yung surrogacy. Pero wala pa lang ganitong batas, no? Pero bakit siya nagpo-proliferate o bakit siya dumadami yung mga naririnig natin na ganitong mga balita? Um, I would think that there are two types of surrogacy, Ma'am Ven, no? Opo. There's altruistic and there's also commercial. Okay. So, when we talk about altruistic, ibig sabihin yung surrogate agreed to carry the child or the embryo na ang babayaran mo lang sa kanya ay expenses of her medical expenses. Mhm. Her parents, pag nanganak siya, vitamins and all that stuff, no? That's altruistic. Okay. As compared to commercial, which is a contract between the surrogate and the commissioning couple, syempre may involve na money. Why is it proliferating in the country? I guess we all know it's probably because of poverty. Yes, oo nga, Pero kapit po sa patalim. In other countries, Ma'am Ben, Mm-mm. it's a very long process before you are able to have a surrogate. May psychological counseling. You have to go under rigors of counseling from the psychiatrist, psychologist to be able, both the parents po and the surrogate, no? And there are protocols to be followed. So yun pala. Doc, ano bang no? Kasi 'di ba dito sa Pilipinas meron na rin yung mga in vitro, 'di ba? Fertilization. So Yes. ano bang kaibahan nitong in vitro fertilization na ito doon sa surrogacy? Kasi para lang doon sa ating mga tagapakinig, ano? Apo. Ang in vitro fertilization, Ma'am Ben, is the union, no, of the egg and sperm of the couple. So married couples po, yung embryo nila, ang magki-carry si wife or si mother herself. So that's IVF. Okay. IVF with surrogacy, yung embryo and yung egg and sperm fertilizes ng couple, and then the embryo is transferred to a surrogate who will carry the baby. So IVF in itself is good. IVF in itself is good po. Especially for those patients who are infertile and unable to get pregnant, no, for one reason or another. Ang real reason po kasi for surrogacy in other countries is actually walang uterus yung mother. That's the reason why they carry the embryo. The mother herself is unable to carry the baby. Siyempre wala siyang uterus. There are Yes. some patients po kasi who have no uterus at birth, no, but have ovaries. O talaga, meron, Doc? Yes po, Mga yes ilang po. They percent? are anomalies, no? Mga Congenital. mga ilang porsyento yung ganong anomaly? Siguro mga about 2 to 5%. And actually, those who will be asking for surrogacy, kung i-compare nyo po sa population ng mag-asawang infertile na IVF lang po, mas konti lang talaga sila, about 2% of the whole population. So, very, very small. So, Okay. yun po. Sa Pilipinas po, meron bang mga ganon na kaso na walang uterus or talagang unable para magdala? Meron din po sa Oo. Pilipinas. Okay. Po. May All congenital- porsyento din po ba tayo? Sorry. Sorry, Miss. May datos po ba tayo? May porsyento din po ba dito sa Pilipinas kung ilan yung ganon sa mga kababaihan natin? 2 to 5%. No? 2 to 5%. So, yung 2 to 5% na yun pala ang nangangailangan ng batas, ng ART, no? Hindi lang po ART. Surrogacy po yun. Pero the ART under yung mga IVF po are patients or couples who are unable to get pregnant. So about siguro sa datos po, we have about 15 to 25% of couples wanting to have IVF. Yun, yung real IVF. Okay. Oo, yung in vitro talaga. Pero, ayun, Doc Debbie, 15 to 25% yung mga nangangailangan ng in vitro. Ganun ba yon? Na couples? Infertile couples who Mga infertile. Okay.
So, dito ba sa Pilipinas, may mga ganun ba na mga nagsasagawa na ng ganoon? Ng IVF po. Opo. Yes, we have 8 IVF centers around the country po. Okay. Pero yung in vitro, Doc Debbie, okay na po yan. Meron tayo sa batas niyan? Actually, wala po. So that is why the society is also pushing for an ART bill. So that Okay. would be protecting the couple Mm-mm. talaga for IVF. The Oh. real, yung couple talaga, not surrogacy, no? So that is the one we're pushing for. Aha. And accepted naman po that IVF is a good practice, no, for reproduction, especially for those who would need it. So kung wala tayong batas doon sa in vitro, paano po natin ito nagagawa, Doc Debbie? Sorry, Miss Ven, Kung wala po tayong, tama po ba? Hindi ko alam kung tama yung pagkakaintindi ko. Kasi parang kung wala po doon sa batas natin yung in vitro, paano po tayo nakakapag-perform nito? because we have a society po, and DOH, the centers that do the IVF, has a license under DOH as well. Mhm. The specialist who do the IVF procedures are reproductive medicine specialists who are trained na Mhm. Filipinos po, na Filipinos. So under our wing, no po, as a society, we monitor our doctors, our specialists with regards to their practice in ART po. Okay. So, ang gusto lang natin, magkaroon ng batas para maprotektahan Yes. yung mga patient, yung mga couple. Opo. Couple. Ayun. Pero, yung pagpe-perform ay ginagawa na talaga dito. Kailan pa po, Doc Debbie, talagang, kumbaga, dumami yung mga nag-undergo nito? The IVF centers have been here since the 1990s, 1998 po, if I'm not mistaken. Oh. And it has increased the numbers has increased no through time. And at the moment, initially we had like 2 to 3 lang, and then now we're up to 8. We have one in Cebu, one in Davao. We have also one in 2 in Pampanga, Mhm. and then the others are in Manila. So 2 in Makati, one in BGC, one in Ortigas, Pasig, and one in QC as well. No? So, Oh. madami na rin pong IVF centers, and these are accredited IVF centers by the society. Mhm. We Mamaya have kasi po, Miss Ven, an ART regulatory board in the society. Ano po ulit yun, Doc Debbie? We have a regulatory board po in the society. It's an assisted reproductive technology board who oversees everything na po, and then Okay. syempre we abide by our guidelines, our ethical guidelines. Aha. Yung na-file ba na tungkol dyan sa ART sa House, ano ba yon? Ano bang laman niya? Nalaman po ba natin, Doc Debbie? Yes, in March we were actually invited to talk to Congress, the Committee on Health, for Congress to give our position po as a Okay. society. The law that's being passed, or the bill that's being passed by a congressman, is only for surrogacy. So, ang position po of the society is that para po kasi tayong nagpapas ng law na pang-college na, we don't have that law for yung elementary. Parang ganon. Parang nag-skip tayo ng isang stage. And we want that stage to have a good foundation, which is ART, practice in the country. So siguro po in the near future, because I understand that there are women who will be losing the uterus, kunyari for cancer, or Yes. meron talagang pinanganak na walang uterus. We understand the need for that, no? But because we still don't have that law for IVF, for ART, then it is parang not the right time for a surrogacy bill if we still don't have that law for ART.
Okay. Pero ang ano po, ang Philippine Society of Reproductive Medicine, ano bang stand nila sa surrogacy? We base our stand po on the ethical guidelines of the society, which was actually published in 2016. Mm-mm. If I may ask you, may ask you, I would like to read it, no? So Sige para po. verbatim. Sige po, So, Doc Debbie. Sige po. So, position statement that we presented last March sa Congress po entails that the Philippine Society for Reproductive Medicine recognizes that there are specific numbers of Filipino couples who require surrogacy as means to alleviate their infertility problem, and that the country has the technology and expertise to help these couples. However, the procedure is considered unethical based on the society's past 4 editions of its guidelines during the past 18 years. Mhm. So, this in part is because of potential social, ethical, legal, and moral implications of the arrangement involving the baby, the surrogate mother, and the intended couples or the parents. The country, as a developing nation with much of its mother's potential targets of exploitation, is not ready for both commercial and altruistic surrogacy. Therefore, as a society, the PSRM cannot endorse the medical practice of surrogacy for its ethical and moral implications at present time, Ma'am Ben. Mhm. So, meaning we can evolve through time. But what we want to pursue is actually the ART bill po. Okay. And PSRM believes that we all must address the needs of the ART for couples using autologous. Ibig sabihin po, yung egg ko or yung egg and sperm of the husband, the embryo goes back to the mother, no, to carry that baby. So Uh-huh. ahead, couples who required third-party IVF. So sila po yung ating focus for this ART bill na po. It is a priority. So ang proposal po of the society is that we pass a separate bill, no, an ART bill as the priority, and then that third-party IVF involving surrogacy as well to be, I don't know how you place it, but siguro a separate bill for that. Mm-mm. But for now, the best bill that should be passed is on ART. Mhm. So ang gusto nyo talaga munang i-push ngayon itong ART. Yes. Ayun. Okay. So, dun sa binasa ninyo kanina na stand, talagang parang hindi kayo sang-ayon sa surrogacy. At the moment po. At the moment. For now. Bakit On meron? ethical guidelines. Okay. Because we believe that there are indications. Meron naman po talaga indicated couples who can avail of surrogacy, but this is not the right time for the Philippines. Mhm. Kailan po yung sa tingin ninyo ang tamang panahon, Doc Debbie? When the foundation for the ART law is here and it's doing well, Mhm. tapos talagang ang machinery on that, restrictions and policies are placed, Mhm. Mhm. and that would be probably a time for to talk about altruistic or indicated surrogacy. Mhm. Because remember po, all around the globe, if I'm not mistaken, there's Ukraine, California only, California, and I think Greece. Mhm. Mhm. Has legal, parang legal ang kanilang surrogacy in their countries. But otherwise, the other countries po, hindi. India, Ukraine, and California. So elsewhere, it's illegal. Okay. Okay. Kasi dito sa Pilipinas, sabi mo nga, Doc Debbie, meron tayong 5%, no, na mga, tama ba yung pagkakaano ko, na mga couples na nangangailangan talaga ng surrogacy. Siyempre, may mga couples tayo talagang longing talaga, no, to have a child, pero hindi nila magawa. At yung 5% na yon, medyo marami din yon, di ba? Dito sa Pilipinas. So, ano yung pwede nating maging doon? Ano yung pwede nating maging alternative? Kung halimbawang ganun talaga. I'd like to be corrected pala, sorry. 2% to 4% are those who are in need of surrogacy, and about mga 85% of infertile couples
are in need of IVF. Okay. So yun, 2 Okay. to 4% compared to 85%. Aha. Now, the the couples who would want to have surrogacy po can go as cross-border po. So, Ah, to go to other okay. So kung Pilipino ka, gusto mo mag-undergo ng surrogacy, doon sa 3 countries na yon, pwede kang pumunta. we can, no, for those specialists who are in favor of surrogacy, then they may opt to do that, no. But it would actually depend on the specialist, no, who will be taking care of these couples. Mhm, okay. Nako, masalimuot pala yan, ano, Doc Yes, Debbie? ma'am. Ken. Opo. O kasi marami, halimbawa, yung mga nakapag-asawa na medyo umedad na, no? Na meron pa namang mga eggs at mga ganon, sperm, pero wala ng kapasidad yung kanyang, ano, 'di ba? Na ano pa, kumbaga, magdala, 'di ba? Ng, Pero ma'am, Ben, that one, kung kunyari matanda na yung pasyente, tapos gusto niyang mag-baby, then that is not surrogacy in the truest definition. That's already surrogacy with donor egg. Kasi hindi na mag-work yung egg nung Ah. So mas masalimuot pa, ma'am Ben. mas malisanimuot pa pala yung naiisip ko na yun. Opo. Anyway, nako, Ang egg, walang uterus lang eh. oo nga, ano, oo nga pala, oo. Anyway, Doc, marami kaming natutunan ngayong umaga, no, tungkol dyan sa surrogacy at saka, yun nga, no, kailangan yung magiging surrogate pala, kailangan healthy kasi kung hindi, mas maraming komplikasyon yung mga mangyayari sa kanya. Like for example nga, no, yung mga kababayan natin na napunta dun sa Cambodia para sa pagiging surrogate, hindi natin alam kung gaano sila ka-healthy, no? Yung kanilang, plus syempre doon, hindi rin legal yung ginagawa nila doon. So, maraming mga hindi magandang dahilan. Anyway, Doc, baka meron kang gusto pang ipahatid doon sa mga, lalo na yung mga gustong magkaanak, na may mga problema, saan sila pwedeng lumapit, baka naman makapagkonsulta sa inyong sa inyong organization o doon sa inyong asosasyon, Doc. Ma'am Ben, we are 158 reproductive medicine specialists in the country. So we have a website. They can go to that website and look for a specialist who are nearest sa kanilang location. Mhm. So we have them all around the Philippines, but syempre mostly of the RM specialists are in Manila. But there are a lot also in other provinces. No? Aha. So they avail of the services of these reproductive medicine specialists. Okay. Doc, maraming salamat sa oras mo, ha. Sa uulitin. Salamat, Miss Ben. Salamat po. Thank you very much. Thank you po, si Dr. Debbie Songco, Presidente ng Philippine Society for Reproductive Medicine. Okay, bago tayo magpaalam sa ating programa, ilang milyon yung ating mga likes at mga sharers, ang mga viewers? 14M. 14M. O sige, basahin natin si John Carl Mangarin Behel, Elpiano Bobot Mojado, Katrina Rose Sambayan, Dens Maagad, Jang Gail Songco, Leo Isaiah Sambayan, ano yun? HYD. Haide, Romel Kayabyab, Maris Barney Garcia, at ang Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Singoong, at Radyo Pilipinas Baguio. Maraming salamat po sa ating mga naging tagapakinig at tagapanood sa ating FB live streaming ngayong umaga. Siyempre, maraming salamat din sa ating mga naging panauhin. Kina Ma'am Rachel Sambayan, Associate Professor, PhD, Institute of Mathematics, University of the Philippines, Diliman, at syempre kay Dr. Debbie P. Songco, ang presidente ng Philippine Society for Reproductive Medicine. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating production side, sina Bea Gaza de Guzman at si Erwin Peñano. Samantala sa ating
technical side, kasama natin sina Rolly Bumatayo at si Miss Matet Segovia. Maraming salamat po sa mga naging tagapakinig natin ngayong araw na ito. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Usap-Usapan. Ako po si Ven Blones, antabayanan ang kalipunan ng ating mga balita sa inyo sa ilang sandali sa pamamagitan ng ating kasama na si AJ Ignacio. Maraming salamat po. Magandang umaga. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big